Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Camartes TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Wakas, tutuldukan na ni Congressman Erwin Tulfo ang mga nangyayaring kababalaghan dyan sa loob ng New Bilibid Prison o NBP. Ito ay matapos ang naganap na insidente kamakailan kung saan ay nagkaroon ng riot dyan mismo sa loob ng bilangguan sa pamumuno ni General Gregorio Katapang Jr. Sabi ni Tulfo, paiimbestigahan niya sa Kongreso ang tila nagbabalikan na mga katiwalian dyan sa Bucor kung saan ay kinumpirma mismo ni Tulfo na nakakapasok na muli ang mga kontrabando. Dapat ibalik na lang sa si Bantag mga kaibigan Para sa akin lang naman. Tayo ulit na makubol maging ang mga kalakaran ng iligal na droga. Ito ay sa kabila ng pangako ni Katapang at Rimulya na magkakaroon daw ng malaking pagbabago sa Bucor. Hanggang ngayon ata mga kaibigan, di pa rin nagsasalita si Kwan. Si Katapang. Tapos nilang patalsikin si General Gerald Bantag. Ongoing pa rin yung activities even though there's a change of leadership. Ay may ongoing po tuloy-tuloy yung kalakaran ng droga, tuloy-tuloy po yung kalakaran ng illegal activities. Yung sinasabing binuwag na po yung kubul ay ongoing yung kubul ngayon. Nirerentahan po ito because another thing is yung conjugal visit ay meron na ho, inalis mo noon yun, binalik na ho nila. Kapag nakatalikod na ang media, nakatalikod na lahat, focus na kung saan, bumabalik ulit yung system. So, wala ho nangyari. Kaya hopefully, with this resolution that we file, na dapat matuldukan na po itong problema just to believe it once and for all. Samantala, matatandaan na lantarang tinanong ni Tulfo ang assistant ni Katapang na si Angelina Bautista kung bakit nakakalusot pa rin ang mga dekalibring baril dyan sa loob ng Bilibid sa kabila ng ginawa ni Katapang at Rimulya na di umano ay pagreforma sa Bucor. Ngayon, dahil nasimulan ho natin, nag-file ho tayo ng House Resolution over last Wednesday, 1136, at para maimbestigahan nga po ito, at base sa pag-uusap natin, gusto na ho ninyo maimbestigahan. Mukhang lumalaki na po ang istorya at ang DOJ seryoso na po. Pero aside from that, Mr. Chairman, ang lumalabas ngayon, meron silang parang mass grave dyan sa ilalim ng septic tank. Kayo ho ba'y nagulat nung inamin mismo ng BJN ng NBP na meron silang septic tank na marami silang nakikita mga buto o mga labi ng mga tao, Mr. Chairman? Well, actually, nung nire-report mo yan, Kong, medyo daman pa ako to believe, Opo. na nandun sa, pero nung sinabi mo na ang feeling natin na patay, pero ngayon, nung malaman natin na doon, na medyo nawindang din ako, At I told myself na, ang bigat na pala nitong sitwasyon. At tama yung ating napag-usapan na merong Pandora Box dyan. And at the same time, nakita natin na nabulag ang Department of Justice dahil merong justice system sa loob ng Bilibid prison natin. A justice system within a justice department. And that is worrisome. And siguro nga yung panawagan mo na magkaroon ng pagdinig dito ay napapanahon. And that's the reason why we took action and we decided to put this in a motu proprio na kung saan ay mahir agad natin sa Thursday. And yun na nga, nakakuha tayo ng boto sa ating mga kasamaang members ng committee ng Public Order and Safety. At go na tayo sa hearing natin sa Thursday. Ganun lang sana. Alam mo kong may nag-message po sa akin, nag-PM, siguro asawa ito ng inmate o kapamilya. Sinasabi niya tama, sana nga po maimbestigahan ng Public Order and Safety kasi kinakabahan po kami sa safety ng asawa ko. Kami po ay walang-wala, sabi niya. Yung mga meron po, medyo may pribilehyo, pero po kami nawala po, walang pambayad sa ganito, sa mga kubol, wala po. Yung visitation rights po namin, maghapon lang. So, at saka pag nagkamali daw, tatakalan, papaluin, gugulpihin. Sabi niya, nagdurusan na nga po yung asawa ko sa nagawa niya po na napatay daw yung kanilang kapitbahay dahil sa lupa. Nagsisisi na, bakit pa daw parusahan?
may sarili silang parusa pag nagkamali raw, hindi raw nasunod yung gusto ng mga mayor o ng mga big boss doon o ng gang. So, natatakot siya kung yung safety. I believe this falls under your committee now, itong public order and Yes, safety. oo. Kahit paano, mga tao pa rin naman ito, Congressman Dan Fernandez. Correct, tama. Sa Republic Act 3815, binabasa ko nga ngayon lang yung sa Article 223, yung mga tinatawag nating conniving or consenting to evasion sa kayo maltreatment of prisoners. Opo. Meron diyang kaparusahan. Kaya kung mapapatunayan natin na ginagawa nila din itong mga torturing na katulad nito, meron silang prison correctional, no? At maaari silang magkaroon ng expulsion at tinatawag na perpetual Parang bumabalik mga kaibigan yung panahon ni Dilima. Buti pa nung panahon ni Bantag mga kaibigan, tahimik. Ngayon parang bumabalik na naman sa dati mga kaibigan. Sana habang maagapan to or mapalitan mo yung dapat palitan. disqualification sa office. Opo. And we have to pursue this Article 223. Update naman po tayo at dito sa New Bilibid Prison dahil alam mo partner, hindi lang daw droga ang nakakapasok dyan sa loob ngayon ng Bilibid. Inaalam na rin ng mga NBP officials paano nakapasok ang mga baril matapos nagkaroon nga ng barilan dyan sa loob ng New Bilibid Prison. So, hindi lang ang mga gwardya ang may baril dyan, pati mga PDLs may baril na rin. Nasa linya po ng ating telepono si Colonel Angelina Bautista, ang officer in charge ng New Bilibid Prison. Magandang umaga po, Colonel Bautista, ma'am. Meron kayong earlier press release na, I don't know kung official yung nabasa ko, sinasabi na marami pa na you believe, ang mga NBP officials naniniwala na marami pang nakabaon doon o nakatinapon doon sa loob ng septic tank ng mga maaring PDL kasi marami mga buto-buto. Tama po ba, Colonel Bautista? Meron po kasing sir, yung mga takas po na in-account po namin. Ngayon nga po, yun nga po yung iniimbestigahan. Tinitignan po kung tumakas nga po talaga. So, nandun din po sa septic tank. Blessing in disguise yung pagkawala ni Kataroha dahil marami na tayong nalalaman ngayon, parang Pandora's box, ika nga, Miss Nina, na marami pala nakakatakas po dyan. Tama po ba kung sinasabi niya na maaring ito yung mga nakatakas, Colonel Bautista? Opo, posible po, Congressman. Kaya nga po, yun nga po, tamang-tama po yung ginawa po natin na gumamit po ng search and rescue dog kasi sila po yung nakapagbigay ng indication tungkol dun sa hinahanap po naming tao. Number 2, ma'am, may namatay ho dyan. Finally, sinabi nga na merong isang inmate na namatay sa saksak. Pero may barilan po kasi, may video. Ako ho, pinadalhan din ng video na may barilan po, may palitan po ng putok. At ang tanong natin, paano nakakapasok po yung baril na naman po dyan sa New Bilibid? Yan nga po yung iniimbestigahan sir kasi po kami po November pa po may K9 na po kami. May K9 dogs po kami na expert po sa firearms. So paano natin may iwasan na ngayon makontrol na pagpasok ng baril? Kasi kagaya nito nakakalusot po, naglagay na kayo ng aso or what, hindi po effective yung ginagawa ninyo, Colonel, di po ba? Yun nga po sir, yun po, yung aso po effective naman po sir dahil wala naman pong nakapasok. Nakapasok na ano, Colonel, paano nga wala nakapasok na baril kung effective yung aso nyo? Ma'am, listen to what you're saying. Effective yung Kasi aso po, na sir, nakaka... Iba-iba na yung mga sinasabi ng yung tao ni Katapong, may kaibigan si Angelina ba yun? Angelina Bautista. Alam ko na ini-interview dito mga kaibigan. Makinig ho muna kayo. Effective yung aso ninyo dahil nakakaamoy ng baril. Bakit nakapasok yung baril po? Kasi po yan po Doon palang butas na mga kaibigan. yung iniimbestigahan sir kung ngayon pong panahon namin nakapasok yan o noon pa po kasi po yung mga sinusurrender pong Naku, ibibintang na naman nila si dito, si Bantag na naman, pagbibintang na naman nila si Bantag. baril sa amin mga kalawangin na po. Alright, di po ba nag-Operation Greyhound kayo ni General Katapang dyan? Tama po ba? Opo. So hindi po ninyo na-inspection na mabuti kung nag-Operation Greyhound po kayo. Am I correct? Na-inspection po namin sir. Paano ho ninyo na-inspection, Colonel? Colonel, paano mo na-inspection na mabuti kung may gumamit pa ng baril? Sabi mo, listen to what you're telling me, Colonel, ha? Sabi mo sa akin, baka yan pumasok bago kayo ni General Katapang mag-take over. Nag-inspection po kayo ng pag-take over ninyo.
So, ibig sabihin, nalusutan po kayo. Tama po ba? Kasi sir, marami pong Ayaw tanggapin yung totoo. Manong sabihin niyang oo na lang sana. Papaliwanag pa eh. pinagtataguan dito, like dito po sa... Kaya nga ma'am, hindi po ako naintindihan, Colonel Bautista. Hindi naging effective ang inyong inspeksyon, ang inyong Yun ang totoo ron mga kaibigan, hindi effective. search. Opo. Kasi meron po kayo nakaligtaan na nakalusot. May nakalusot. Kasi kung nag-inspeksyon kayo ng mabuti, Colonel Bautista, hawak nyo na yung baril yan, walang naging barilan. Tama. Colonel, sige na po, pinipilit po ninyo, sasabihin po ninyo, one of these days makikita po tayo, ma'am. Kailangan po, kasi ito, radio po ito, kailangan pong yung sinasabi ninyo, ma-jot down ho natin, ay kailangan natin ma-resolve yung problema na hindi na po ako, dahil ala na rin ng oras. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.